Uy, ito na naman tayo. Hello, Nakita hello. ulit tayo. Isang linggo ba o isang buwan tayo hindi nagkita? Isang linggo lang naman. Parang kasi feeling ko ang tagal natin hindi nagkita. Hala, hindi naman. Parang nung isang linggo lang yon, unang episode. Alam mo, medyo parang feeling ko may kulang sa atin. Meron. Feeling ko na may miss ko siya kasi siya yung nagdadala ng malamig na boses. Yes. Nakakamiss si Moirang nilamig. Oo. Damang-dama ko yung ano. Wala yung parang Ginaw. yung unang pasok niya na, ikaw? Ikaw. Hindi, pero kahit naman wala sing Moirang nilamig, nandito pa rin ang nag-iisang Sarah G. Yes naman. So, kamusta naman ang naging linggo mo, Sarah G? Di ba? Naging busy ba? Yes, masyadong busy. Wow! Uy, Ah, showbiz ang hectic schedule. sagutan. Showbiz ang sagutan, ha? Ito na ulit. Pinractice natin to kasi since episode 2 na feeling ko mapaperfect pa natin lalo to. Ito Kaya na, pa to. Kaya na to. Kaya na Okay, to. 1, 2, 3. Welcome to Next Gen's Conversations. Uy, Ayan. perfect pa rin. Perfect na, diba? Kahit wala si Moirang nilamig, kaya Pero pa rin. mas perfect kung andito si Moira. Yes. Pero ayan, dahil isang linggo na yung dumaan, na-introduce na natin ang ating mga main host. At syempre, mamaya may introduce tayong bagong boses. Sino kaya yon? Dapat nilang abangan ako kasi parang feeling ko royalty to. Feel ko ano to, sikat to. Ay, pero bago yan, bago natin pakilala, gusto ko malaman what happened to your week. May bago tayong segment, ang tawag Weekly Kilig. Oh. Wow! Ang Ano galing! nagpasaya sa'yo ngayong linggo? Ano ba? Anong nangyari? Like, it's like win of the week, pero this time, it's your weekly kilig. What's your weekly kilig? Siguro nakakakilig yung nakasama ko yung friends ko. Nagkaroon ako ng time with them. Kahit wala akong love life. Wow! Eh kayo naman po, anong nakakakilig na moments Ano yung mo, ngayong anong linggo? nakakakilig? May dumating sa bahay. Hala, sino yon? Hindi tao. Ay, hindi Folder. Wow, ano kayang folder Alam mo ano yon? nakalagay sa folder? Embassy of the United States. Oh. Gulat Grabe din kayo, naman di ba? yung Gulat kayo. revelation. Kahit yung magulang ko, nung nilabas ko yung folder, gulat na gulat. Grabe naman yung surprise. Kala Talagang nila lilipad nakakakilig. na ako ng ibang bansa. Hala, wag. Hindi. Alam niyo anong naman? Ano po? Certification lang yon na ako ay pumasa sa English for Media Literacy. Ay, ang galing naman talaga. Alam mo ba na prank ko din yung kuya ko? Kala niya, nung nakita niya yun, sabi ni daddy, aalis na si ano. Aba, gulat na gulat Inisip sila. agad, nag-overthink agad. Yan. Ang sagot dyan, OA ka ba? OA. OA sila eh, no? Oo, masyado. Pero ito na, siya naman ang tanungin natin kung ano bang weekly. Hala. Wait, sino ba to? Feel ko ano to, kumakanta to. Ay, yung boses nito, grabe, powerful. Hala. Kaya niya kumanta ng Regine Velasquez. Ay, Regine Velasquez pala, sample. Parang kaya Parinig mong lang, konti dadalhin. lang. Pwede bang marinig na natin yung boses? Patikim lang. Kahit Ito na. konti lang nung intro ng Regine Oo, Velasquez. Regine. Para naman, Sige. sige, Ayan, parinig Parinig na po natin. ng boses. Dadal. Char! Grabe. Talagang Regine yung dating. Regine yun. Royalty The to? new version, di ba? Anong tawag kay Regine? Asia Songbird? Wow! Ito, ano kaya to? Maya Maya. Uy! May nagsalita na! At dahil dyan, magpakilala na tayo. Ang nag-iisang Regine Velasquez, sino nga po ba? Hi everyone. So I'm Ate Pau and I will be Yes. joining Next Gen Conversations for this week. Grabe, Wow. ang bigat. Pau, kayang talunin si Regine. Hala, O, di ba? OPQR, magkalapit P, di ba? konti lang yung distansya. yung Konti distansya. lang. So yung boses niya, konti lang din yung distansya kay Regine. Feel ko kaya pang mataasan. Oo nga, pero bago yan, tanungin na natin siya kung ano ang weekly kilig mo, anong pinakakilig moment mo ngayong Anong linggo? Yan, nagpasaya ng iyong nagpasaya. heart? Well, definitely yung weekly kilig ko for this week is going back home. Kasi di ba, Wow. syempre, 2 weeks ako nawala, na-miss ko kayo, na-miss ko ang Wow. church. So, going back here, syempre sa family ko, and then the excitement na makaka-attend na ulit ako ng church. So, yun yung Yes weekly naman. kilig ko for this week.
Grabe, Leila. Ang sagutan kong last week pang Miss Universe, ito, grabe. Ibang Hindi, level ang iba. sagutan. Iba yung dating. Parang bigatin talaga. Oo. So, Leila, alam ko, si Leila, may hinanda talagang mga pangmalakasang question Wow. dito. Ano nga ba ang ating unang topic ngayon? So, ang magiging unang topic natin ngayon is about love. God's Ooh. love. Kaya pala Grabe. nagtanungan ng kilig eh, no? Yes. Grabe, kinilig na ako agad dun sa Ay, God's kinilig love na pa agad lang. sa God's love. Grabe. Pero alam mo, Leila, di ba nakakatuwa kasi last week, in-introduce pa lang yung host. And now, we're gonna dive deep to another topic. And nakakatuwa kasi magiging series to. Di ba? Faith, hope, love. And now, we're gonna start love. Kasi kakatapos lang ng February. Pero, Yes. di ba, hindi lang dapat dun lang ang nararamdaman Ramdaman ng yung pag-ibig. love. Dapat continuation buong Yes. taon, di ba? Yes. Hanggang sa susunod pang taon, dapat mayroong love. Yes. Hindi lang February. So yan, tanungin na ba natin ang ating special guest? Tanungin na natin. Carry na? Kaya na? Kaya naman na. Unang question. Grabe. Ano May po patambol? ang pag-ibig sa inyo? Ay, Uy! ang bigat agad. Grabe, ang bigat ng question. Ano Pero, yun? I think yung pag-ibig para sa akin, in a context ng isang simpleng tao lang naman, is something that keeps you going every day. Wow. 'Di ba? Ito yung talagang gigising sa'yo, ito yung magiging wake-up call sa'yo na parang, uy, here's another day para magmahal. Wow. ganda. Para kanino ka bumabangon? Yes. Kung sa Nescafe, yun ang tanong. Sa kanya, di ba, meron ng sagot. Thank you, Grabe Nescafe, for naman. sponsoring this. Sponsor din, no? Leila, ikaw, ano ba love para sa'yo? Love is siguro yung pagkakaroon ng care. Diba? Unconditional love, sacrifice. Sa'yo ang love no sacrificial. Yes. Totoo naman, no? Parang makaka-agree rin ako na pag mahal mo isang tao, willing kang gawin ang lahat. Yes. True. At merong tao talagang gumawa na mamaya, di ba, pag-uusapan pa natin. Pero sa akin, parang pag context ng love, ang bigat niyang topic. Oo Parang, naman. pag sinabi mo love, Marami siyang ibig oo, sabihin. parang pwedeng ganito yung pagmamahal sa'yo, ganito mo na-show. Tapos sa iba, hindi ganun, hindi expressive. Yes, Parang parang napaka-subjective niya. languages ng love. Di ba yun? There's different kind of languages ng love. So now, Ate Pao, next question ko na. Since napag-usapan na natin yung love, sa'yo naman, ano yung God's love? Para sa akin, yung God's love is yung unconditional love na whatever it takes, magkamali ka, hindi, nandyan siya para sa'yo. Kasi it's been proven sa life ko. I've been through a lot. Well, hindi naman a lot since 27 years old pa lang ako. So baka may mga mas nakikinig na mas matandaan, mas maraming pinagdaanan. But given my life, ang dami ko ng pinagdaanan and God has always been there. And that's the unconditional love na meron si Lord para sa atin. Grabe naman, talagang nakaka-inspire yung sagot. Parang lumalaban dun sa Miss You nung nakaraan. Pero totoo naman na unconditional love. Sa'yo, Leila, ano ba sa'yo ang God's love? Kung based on your experiences, paano mo madedefine yung pagmamahal ni Lord? God's love is overflowing talaga para sa akin. Kasi si Lord, yung love na binibigay niya sa akin is hindi mapapantayan ng kahit sino, na yung love na binigay sa akin ni Lord, yung sacrifice niya pa lang na binigay niya, doon ko pa lang nakita na ay, meron palang kaya na gumawa nito para sa akin, na hindi man kaya ng ibang tao, andyan si Lord para sa akin. Alam mo yung parang yung pagmamahal pala ni Lord is everything na, no? Yes. Covers everything. Yes. From being unconditional, sacrificial. Yung minsan yung hinahanap natin na pag-ibig na galing sa iba. Nandyan na pala sa Na kay harapan. Lord. ibigay. Yes. So, Ate Pao, any story na naramdaman mo or moment na naramdaman mo na mahal ka ni Lord? Sobrang dami. Parang everyday. Pero let's just try to choose one. Syempre sa buhay nating lahat, oh my God, shaky na yung voice. Parang may
naiiyak na siya. Yeah. Kailangan natin ng tissue dito sa susunod na mga episode. Tissue, please. Hindi. Sa buhay ko kasi, sobrang daming down moments. From young until hanggang ngayon, di ba? And recently lang, parang feeling ko I was nasa pinaka-lowest point of my life na, di ba? So, grabe, naiiyak talaga, nakakayak talaga. And then, Ilabas natin ang emotion. there's this instance, of course, during my pregnancy, it was, ano bang tawag doon? Unexpected, di ba? Everyone was shocked, even my family. I thought I was a failure, di ba? Kasi, I'm still at the peak of my career, yun yung feeling ko, di ba? I was still trying to build myself, trying to provide for my family. So I thought it was a failure for me. Pero I think it was a calling ni Lord. Kasi nung naging pregnant ako, that was the time na I worked from home. And then, nung nag-work from home ako, doon na ulit ako nakasimba. I mean, I remember myself during Sunday, nakakasalubong ko kayo, mga churchmates ko, and I was so busy ni hindi pa ako nakakasuklay, ni hindi ko alam kung anong uunahin ko. Pero yung uunahin ko pala dapat is nandito lang. And I think it was a wake-up call for me, not just for me, but also for my brother husband na, ito pala yung dapat mo inuuna. Siguro wake-up call siya in the sense of, parang, uy, sabi siguro ni Lord, uy, Pao, andito naman ako ah. 'Di ba? And I think Bella was given to me to also, parang maging wake-up call din sa akin that there's so much in life more than job. Na pwede ka, na ito magkakaroon ka na ng family para may ma-providean ka and at the same time to share your love with na talaga. Ayun. Grabe naman, nakakaiyak. Nakaka-inspired naman yung shinare ni Ate Pao. Pero totoo naman kasi talaga, 'di ba, na may times na hindi natin nakikita si Lord dahil sa mga bagay na ginagawa natin or dahil na nga rin katulad ng sinabi ni Ate Pao sa work, nandyan lang naman si Lord sa tabi niya. Hindi niya napapansin kasi busy. Di ba grabe? Minsan nasi-set aside natin si Lord. Pero dahil mahal na mahal ka niya, Gumawa gagawa siya ng paraan. way. Even though it felt like different, kakaiba. Like, minsan yung pagtuturo niya masakit. Yes. Like, yung pagmamahal niya masakit. Pero Yes. somehow, like, magugulat ka kung bakit niya ginawa yun. May rason. Yes. Parang, Sa huli makikita mo yung makikita mo na, purpose. grabe yung pagmamahal niya sa akin. Ginawa niya to dahil mahal niya ako. Yes, Parang he definitely. wanted you back again. Mhm. Diba? Kasi kung hindi ka niya nakukuha sa madali ang bagay, Ipaparealize kukunin niya ka sa diba? unexpected way. Parang sa akin, ang nangyari nun is, I was shaken, tapos just to show na magiging steady ka pa with me. Yon, parang ganon. Parang shinake niya yung mundo ko all around the places talaga, lahat ng buhay ko noon and everything, lahat ng thoughts. And then, all of a sudden, uy, biglang steady ako. Kasi nakakasimba na ako. I think that's really a Ganda thing. nung exact word na yun, no? Shinake ka niya for you to be steady with me. Wow. That's really powerful. Parang gusto kong ulit-ulitin na minsan hindi natin naiintindihan na kaya pala tayo sinishake ni Lord. Kasi gusto niya makita yung presensya mo na pag nandito ka sa akin, you're steady with me. Yes. Nananatili ka pa rin. Ikaw, anong any story sa'yo na naramdaman mo talaga yung pag-ibig ni Lord? Siguro sa akin, Ito iiyak din ata like to. same din naman kay Ate Pao siguro dun sa mga struggles talaga na pinarealize sa akin ni Lord na sa lahat ng panahon na lagi siyang nandyan para sa akin. Merong, as a student, syempre, merong mga times na talagang magkakaroon ka ng anxiety, na merong times na kahit na nandito na ako kay Lord, na-experience ko pa rin yung pain, pero alam ko may purpose si Lord. And napakaraming challenges yung binigay ni Lord sa akin. And doon ko naramdaman na mahal ako ni Lord kasi tinuturuan niya ako ng lesson, tinitest niya ako yung faith ko sa Kanya and yung trust ko sa Kanya talaga. Ang ganda. Alam niyo, ako naman, kung masishare ko, kasi nung nagsabi si Ate Pao na na-shake siya, tapos it's a reminder to go back to church. Minsan kasi tanong pag Christian ka, pag nabawa tulad ko, parang pag lumaki ka sa community, minsan ang isipin ng tao, parang siguro ikaw
sobrang perfect na ba ng buhay? Yes. Ano ba si Lord ba lagi mo nang kasama? Mhm. But actually, even ako, I was lost, 'di ba? Mhm. I Akala also nila hindi question God's love. nakaka-experience ng... Mm-mm. 'Di ba? And I myself, naramdaman ko din yung pag-ibig ni Lord. Yes. Kasi just like yung sa workplace nga, sabi, sobra akong naging busy sa job. Hindi ako nakakasama sa Nasugbu before. Um, then things happen sa work Mhm. na sobrang sakit na minsan feeling mo wala na ba? Ito na ba yon? Dulo na? Ito na talaga. Yun yung laging kasing mindset natin now as youth na parang pag may nangyari sa atin, it's always the end. Yes. Mm-mm. Pero grabe pala, no? Yung pain na yon, nung naramdaman ko yon, it was God's love pala. Mm-mm. Na, anak, kaya kita inalis dyan kasi you're not growing anymore. Gusto kitang gamitin in something more powerful na mabibigyan Yes. siya ng glory. Kaya sobrang blessed ko now. I'm so really happy na this platform na pag-uusapan yung mga ganitong topic, di ba? Yes. Ako kasi personally, at this age, doon ko din lang talaga masasabi na naramdaman ko. Mm-mm. Nakausap si Lord. Kasi minsan pag bata ka sabihin, ay anak ng pastor, naramdaman na niyan yung pag-ibig ni Lord the moment na pinanak siya. Andun na agad si Oo. Lord. But actually, we are all the same. Yes. And feeling ko lang, marami kasing nag-iisip na Christians, hindi na sila nakakakita ng struggles. Which is no. Nakakaramdam pa din tayo ng struggles. Lahat ng struggles na pinagdadaanan ng normal na tao, pinagdadaanan natin. We just see it in a different eyes, in a different context, na parang ako, nakita ko siya dati as a failure, but now I see it as God's love. I see it as God's invitation to go back to Him. Parang ganun. Hindi tayo mawawala ng struggles. It's just always us thinking na, uy, si Lord to. Si Lord yung may gawa nito, si Lord yung may bigay nito, and si Lord yung kasama ko dito. Yes. Nagiging iba na yung perspective, no? Kapag Yes. nandun ka na sa pagmamahal or nasa presensya ni Lord, yung struggles, marirealize mo na ginagawa niya yun for you to grow. Yes, definitely. Hindi natin marirealize na parang iba na sa atin yung katulad noon na pagpapahirap siya, hindi na siya ganon. And yun yung gusto Parang- nating i-spread na Yes. message sa lahat na nakikinig, no? Na pag nakilala mo si Lord, nalaman mo yung pag-ibig niya, may mga bagay na hindi mo naiintindihan during that time, but now you will understand. Yes. Yes. Mm. Dadaan Ipaparealize sa'yo ni Lord. Yung literal na na-shinake ka niya para maging steady. Di ba? Yes. Yes. Talaga ulit-ulitin kasi napakaganda na. Tapos now, yung question kasi natin, anong paraan? Ito kasi alam ko sa mga nakikinig, merong mga hindi pa rin talaga nila nahanap yung sarili nila or kaya they are facing problems. Mhm. Sa tingin nyo, in what ways can we remind ourselves, tayo, na God's love during difficult times? Like, paano natin i-remind na mahal tayo ni Lord? Na sa nakikinig din, ma-apply nila. For me, ang nagre-remind lang sa akin lagi na mahal ako ni Lord is going through all the sacrifices or lahat ng pinagdaanan ko, lagi ko lang siya binabalikan na parang, nalagpasan ko nga to 'di ba? Ito nga nalagpasan ko, 'di ba? So parang ang iniisip ko lang is, this too shall pass with the help of the Lord. Kasi madaming mabibigat na nangyari during everyone's childhood, adolescence, kahit na anong age mo, ang dami mo nang pinagdaanan. And feeling ko kung may problema ka ngayon, balikan mo lang yung dati. Nagka-problema ka na dati, 'di ba? Pero kinaya mo. At And- kakayanin Yes, pa. and kakayanin mo with the help of God. Kung noon wala kang help ni Lord, imagine kung may help ka na ni Lord noon, 'di ba? So ngayon, kung feeling mo lost ka, sinasarili mo yung problema mo, edi try to call to God. Kung dati nga kinaya mo mag-isa, edi ngayon, what if, 'di ba? What if lumapit ka na kay Lord, you May- try may to pray. tatawagan ka na, Yes. no? Oo, 'di ba? One And yung call. tatawagan mo hindi lang basta friend na Yes. may isasuggest sa'yo or baka ito, sasabihin sa'yo, baka ito gumana. Etong tatawagan mo na to, alam yung isasagot sa'yo. Sure and alam kung anong solusyon sa magiging problema mo. Ikaw, Leila, ano naman masasabi mo?
Siguro yung nagpaparemind sa akin ng love ni God is syempre, itong family na to na naging part ako ng family nito na dito ko na-feel or natagpuan yung tahanan na hindi ko nahanap sa kahit saan o sa kahit sino man na dito ni-remind sa akin ni Lord na magiging isang kapaki-pakinabang akong instrument sa Kanya dito sa church. Napakaganda. Ako naman na to, parang very simple lang na sagot. Nare-remind ako na mahal ako ni Lord pag nakikita ko yung creation niya. Like yung sarili mo. Diba? Sarili talaga. Di ba literal, pag nakita mo yung view, yung admiration na grabe ginawa to ni Lord for us. Di ba na everything na kailangan mo binigay niya. Yes. Yun yung pagmamahal, yung tipong kayang ibigay ang lahat. Lahat. Ay, grabe. Ang lalim Lahat. ng hugot. Pero God minsan will tayo provide. naghahanap din talaga tayo ng pagmamahal sa iba na Yes. Hindi natin nakikita, nandyan naman. Para lang yung pilik mata natin eh. Ang lapit-lapit na, hindi natin makita. Oo nga, no, tinry Ay, ko. trinay niya kung andyan ba talaga. alam mo, medyo deep na yung conversations natin. Pero gusto ko pa itanong talaga na paano naman ngayon sa buhay nyo, influence in decision making nyo, na alam nyo ngayon mahal kayo ni Lord? Ano nagbago sa mga decision making nyo, sa daily life nyo? Ako pagdating sa mga decisions, dati talaga mabilis akong pumitik. I think everyone may mga ganong ano din eh. May mga ganong instances na ang bilis magdesisyon, ang bilis magsalita. Pero ngayon, tinatry ko na i-calm yung sarili ko. Tinatry ko mag-internalize. And I remember one time, may nagsabi sa akin na pag may gagawin daw ako, tingnan ko muna yung kamay ko, and then, parang ilagay ko lang or isulat ko in my mind na parang, what will God do? Kung si Lord yung nasa position mo, what will God do? What will God say? And hindi ko pa siya talaga na-perfect din, na a-apply in everything kasi may mga bagay talaga na minsan mabilis yung trigger sa atin. Pero I think it is a challenge for me na pag every time may problema, ano ba yung gagawin ni Lord kung siya yung nandito sa problema na to? To just try to be kind. Kasi ngayon sobrang daming nangyayari sa mundo. Lahat ng tao may dinadala, lahat ng tao may iniisip. So, wag kang maging madamot na i-share yung pagiging mabait. Ayun, I think yun yung sa akin. Ang ganda na Leila. Grabe talaga yung mga sagot niya. Parang nakakatulala. O Leila, So, yung question po, di ba, is ano yung naging influence nung God, yung love ni God Sa sa pagde-decide mo. pagde-decide. Sa akin, malaki yung naging influence niya. Kasi parang before, katulad nga po ng kay Ate Pat, parang ano lang eh, kung ano lang yung nasa sarili mo eh. Hindi ka na, pag nagde-decide po kasi ako, parang kung ano lang yung gusto ko, na hindi ko na iniisip, ano ba yung mangyayari. Pero because of God's love, parang nandyan lagi si Lord para i-remind sa akin na laging tatanungin ko yung sarili ko, gusto ba ni Lord? Ito ba yung tinuturo ni Lord? Ito ba yung path niya para sa akin? Na ano bang mangyayari kapag ginawa ko to? Makakabuti ba para sa akin? And yung love ni Lord is nire-remind niya sa akin palagi na maging sa lahat ng pagkakataon, pag nagde-decide ka, humingi ka ng guide kay Lord, ng support. Talaga na magtanong ka muna kay Lord if gusto niya ba. Pero may times din naman kasi na hindi agad-agad ni Lord sinasagot. So, kailangan maghintay talaga kapag nagde-decide. Yan, Yes. may naisip na ako. Hala, meron na. Ang bilis. Nag-loading ako na parang- Nabigla kasi. Yung sabi ko decision, napaisip ako kung paano ba ako talaga nagde-decide. Pero actually, kasi minsan tayo, ito, in real life naman talaga, ang harsh natin mag-decide. Like, Yes. instantly, we decide on things like on the spot. Oo. Kung ano lang And yung gusto. Ako before, ganun talaga ako na parang, if I believe ito yung tamang gawin, gagawin ko na siya. Yes. Ganun kasi ako, parang yung personality ko, gusto ko na maayos, organize lahat ng bagay. Magde-decide na ako on the spot kasi ito, I believe what is best. Hindi ako nagtatanong dati. Ewan ko bakit ako ganun. Pero now, sobrang gandang reminder na parang iniisip ko na, ay, ano kayang sinasabi sa akin ni Lord bago ko to i-decide. Yung mga bagay, lalo na now din sa JCNY, kinakausap,
ang ganda kasi na pag nagbabasa ka na ng Bible every morning, di ba? Yes. It's a great thing to do. Kasi yun yung magiging guiding principles mo throughout the day as you decide. Kasi Yes. kinausap ka na niya, you started your day talking to him. So along the way, the process ng journey ng buhay mo in that life, maririnig ka, ay, sa Bible verse, alam niyo, nakakatuwa. Minsan yung nangyayari, yung binabasa mo, yun yung parang, Nasa verse. diba? Yes. So yun talaga. Ayun yung isa sa mga nag-influence now sa decision making ko. Kasi parang, kailangan binabasa ko yung Bible, start ko magpipray ako, tapos iniisip ko na this time, ito ba yung gusto ni Lord? Yes. Yes. Is this your will, not mine? Mm-mm. Kasi maaaring ito, gusto ko to kaya ko ginagawa to. Pero ito ba yung gusto mo para sa akin? Baka kabuti ba para Yes. sa akin? Makabuti ba? Yung mga ganong bagay. Now, my question na sunod is still, nandun na tayo sa decision making. Ano yung mga tips na gusto nyong ibigay sa mga youth now na sobrang busy yung buhay no? Mm-mm. Parang with technology, with school, grabe yung pressure ng lahat ng bagay. Ano yung mabibigay nyong advice sa kanila? Para sa akin, yung mabibigay kong advice is to pause. 'Di ba? Sa dami talaga kasi, Brother Jim, nang nangyayari sa buhay, all you need is to pause. 'Di ba? How great. Parang Diba? tingnan mo muna kung, wait, nasan ba ako? Minsan kasi na-overwhelm tayo eh. And sa sobrang daming anxiety, types ng anxiety na lumalabas ngayon, lahat tayo nakaka-relate na parang, uy, I'm anxious, may anxiety na ako. Which I think kapag na-realize mo may anxiety ka, minsan lalo kang natitrigger na parang, uy, may anxiety ako, bawal ako, ganito. Di ba? Lalong nape-pressure. Yes, lalo ka na-overthink. Kaya feeling ko, ang pinakamagandang mangyari is to pause and then to pray. Kasi sa lahat ng nangyayari, there's always God na alam kung nasan ka at alam kung ano ba yung tama mong hakbang. Parang tanungin mo lang si Lord, Lord, ano ba yung sunod? Or if you have a Yun yung different, let's say guide. for example, you have a different religion, you just have to pause and pray. Pray on your own. Parang tanungin mo lang, ano ba yung next step ko? And ang pinakamahalaga for me is, bago ka mag-next step, is to always think kung, wait, may maaapakan ba akong tao? Wait, masasaktan ko ba yung sarili ko? Yun yung mga tips na gusto kong ibigay kasi imagine kung gaano kasarap mabuhay sa mundo na lahat ng tao, kabutihan din ng iba at ng pangkalahatan yung iniisip, 'di ba? Parang sobrang dami kasing nangyayari. Ikaw, ang dami mo iniisip sa school, madami kang iniisip sa family. So, lahat tayo madaming iniisip. So, I think ang pinakamagandang mangyari pag magde-decide or sa lahat ng bagay, pause lang. Nag-aaral ka, nag-overthink ka na, hindi mo na kayang ipasa, pause ka lang muna, tas pray, aral ulit. Ang gandang metaphor niya, no? Kasi sabi daw nila, now, yung generation daw now, is parang fast forward. Mm-mm. Kumbaga, they really like to think about the future. Oo. Ano ba Iniisip na agad mangyayari? kung ano ba yung mangyayari Ano bang next gagawin ko? May year. future ba ako ganito? So, ang ganda na, ang pinakamagandang reminder pala is to pause. Yes. Yes. Magpahinga. Di ba parang sa sobrang bilis na, di ba pag naging A-drama tayo, minsan ini-skip na natin yung mga part na ano. di na Skip kailangan. intro. Hindi na kailangan. Skip intro, di ba? Minsan Oo. tayo, we like fast forward eh. Minsan yun pala yung nakaka-harm sa atin, no? Oo. Yung kaka-move, ay, hindi na move forward, fast forward, kaka-skip natin, nakakalimutan natin na kailangan natin mag-pause. Oo. And at the same time, sa buhay kasi walang fast forward eh. Wala. Lahat ng pagdadaanan mo, lahat yan, magagamit mo in the future. Lahat yan, Yes. lahat ng struggles, kahit pinakamaliit na problema ang pinagdaanan mo today, babalkan mo yan sa future na parang, uy, kaya pala ako nagka-problema gantong maliit. Oo. Kasi ito pala malalagpasan ko din in the future. 'Di ba? Imagine kung in-skip mo yun, I think hindi mo malalagpasan yung future. Kaya parang there's no Merong easy way peace, out. di Oo, ba? 'di ba? May Parang, ang nangyari sa'yo, in the future, nagulat ka na lang bakit ganun, di ba? Yung marirealize yung how great si Lord. Ikaw, advice. Siguro sa akin now kasi talaga sa generation ngayon, parang mostly makikita mo sa kanila na parang nag-aas sila for love.
Hinahanap talaga nila yung love sa ibang tao, nasan ba nila yun matatagpuan. Pero ngayon kasi parang makikita mo lahat sa social media parang about begging for love, kung ano ba yung pwede nilang makuha sa ibang tao. Pero siguro yung pwede kong maging tip sa kanila is mahalin yung sarili. And also, katulad ng lagi nilang ipaalala sa sarili nila na merong Lord na nagmamahal sa kanila, na kahit pa umalis yung ibang taong nasa paligid nila, kung ano man yung mga struggles na meron sila, is merong love na nandyan para sa kanila. Katulad nga ng sabi ni Ate Pau is, magkaroon tayo ng time alone with God. Tumawag tayo sa Kanya. Kasi sasagot naman siya. And ngayon sa lahat ng anxiety and depressions ng mga kabataan, huwag nating kalimutan na merong God na kapag kailangan mo siya, kapag kailangan mo ng masasandalan, na lagi niyang i-remind sa'yo na hindi ka niya pababayaan, lagi siyang merong way para iparamdam yung love niya sa'yo sa kahit anong paraan. Yes. Ang ganda. Ako naman siguro, yung pinaka-ma-advise ko sa youth now is to connect. Di ba kasi ang hilig natin kumonect sa hotspot ng iba. Wi-Fi. Di ba? Yeah. It's time to connect with God. Pag pumunta sa bahay ng mga kaklase, uy, pa-connect naman sa Wi-Fi nyo. Tapos tatanong, anong password? Hindi pwede. Pero yung password pala hindi pwede talaga yun. Ganun talaga. Hulaan mo. Pero It's time to connect the with exact God. word connect, feeling ko with pandemic happening, despite us being connected nga 'di ba sa online world, nawala yung connection sa ibang bagay. Kasi kaya naman din natin naghahanap ng love kasi hindi ka na na-connect dun sa totoong may-ari sa iyo eh. Yes. 'Di ba? Nag-disconnect ka na. Nag-disconnect ka, hindi mo Na-distract ka na na-realize. sa mga nasa paligid mo. Bakit ba nawawala ng internet connection? Kasi disconnected. So ikaw, maybe, now that you're listening here, you feel like you're lost, nawawala ka, walang pag-ibig, walang ano, it's maybe, wala kang connection. Kanino? Diba? Yes. So the one na may-ari sa'yo. So napakaganda na reminder sa youth now na instead of connecting with other people, finding connection sa iba't ibang bagay, find Connect that one with true God. connection. Yes. Yes. Yung true connection na yun na siyang magbibigay sa'yo ng napakalakas na Mbps ng Wi-Fi. No? Napakalakas na signal. Napakalakas na signal Yes. na despite everything that is happening in your life, stable ka. Minsan yung internet natin hindi stable, pero Hindi. pag nakakonect ka doon, you'll be stable. Ganda Yes. nun. And kay Lord Oo. talaga, kapag kumonek ka sa Kanya, doon mo feel yung limitless ng love niya, ng overflowing love niya, unconditional. And then can I just say na siguro kaya din tayo ganito, kasi nakakonect na tayo kay Lord, and when you're connected to God, try mo naman din kumonect sa iba. Kasi Yeah. tulad Yes. ng mga listeners natin, they might be lost. So, tayo naman yung ko-connect sa kanila na, uy, connect ka din, di ba? Para maging way tayo sa kanila. Ilan ba slots ng hotspot mo? Kailangan pa connected mo, Dapat diba? marami. Oo. Ang ganda nun din, no? Na now that we're connected, sila naman pa connectin mo. Huwag tayong madamot sa password. Yes. We share the secret. Sharing is Hotspot caring, mo. diba? Ngayon Ate Pao, since ang ganda na naging topic natin, gusto lang namin malaman, anong life verse mo? Ako, life verse ko, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Bakit yun ang naging... Kasi, balik tayo dun sa una kong sagot, na parang when I was working, everything is there, limitless. I'm in sales before, and talagang limitless eh. Kaya mo kumita, kaya mo mag-provide and all. But the big question there is, are you happy? Yun talaga. Like what I told you kanina, nakikita niyo ako pumapasok sa work, hindi nga ako makangiti. 'Di ba? I think, may mga nabibili na akong gamit noon and everything. Yung mga gusto ko, sige, yung mga usong damit, uy, bagong labas to sa H&M, sa Uniqlo or what. O sige, Nakaabang. bilhin natin. Pero, was I smiling? I mean, masaya ba ako deep inside? Pero ngayon,
medyo hindi okay, hindi na gano'n yung kita, pero masaya yung buhay. 'Di ba? Kaya doon ko na-realize na parang, totoo nga, no? Parang, kay Lord mo lang makikita lahat. And then, imagine, yung gustong-gusto kong tinuturo ni Pastora and ni Pastor, is imagine yung mga ibon. Lumilipad lang sila, but they were eating, 'di ba? Imagine yung mga ibon, wala naman silang trabaho, pero nasusurvive nila yung buong araw. So parang doon na din ako nagre-rely na parang, o nga no, parang kay God lang sila nakaasa. And it was in Bible, 'di ba? Nasa Bible 'yon. Bible siya. Na kay God ka lang umasa, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added into you, 'di ba? Sa Kanya ka lang kumonek, and everything ay ko-connect na rin sa'yo. Parang yung Ayan. keyword natin tonight, no? Parang Connect. sometimes kasi yung mga bagay or yung happiness hinahanap natin sa mga bagay na nasa paligid natin. Pero katulad nga ngayon, parang marirealize mo na lang na parang kahit na hindi ka naman sanay sa mga bagay na wala ka, parang masasabi mo na kahit nandyan si Lord, happy ka na. Parang ganun parang pag sa problema sa araw-araw, parang masasabi mo lang na, ay, okay lang. Katulad pag pumupunta po sa church, parang kahit ang bigat-bigat ng loob mo, ay, masaya pa rin. Yes. Pagpasok mo ng Ganon. pinto, parang ang gaan. Parang diba? ang gaan. So now, before we end, syempre we're on the ending part na. Gusto ko ng medyo light na tanong. Ending na pala. Oo. Ending na. Ito na, tanong na natin, Leila. Anong nagpapakilig sa'yo ngayon? Ala! Any kilig story, yan. I-share Share naman. a kilig story. Kilig story, well, sa akin kasi, ang pinaka nakakakilig, and I told Brother Jim about this, is yung every Sunday talaga. Ano ba nakakakilig every Sunday? Para sa akin, yung after church. Kasi, di ba sabi ko sa'yo, lagi kami magkabukod ni Roy ng brother husband ko ng group. And then sabi, di ba lagi ako niyayakag ni na Pastora, doon ka na sa youth, doon ka sa young pro. Cute Tapos ako, pala. nandito lang ako kasi nagsistay ako kasi Leila, every after church namin, pag matutulog kami ni Roy, lagi kami nag-share Ang cute. kung ano yung pinag-usapan sa youth and pinag-usapan sa elders. Grabe So, naman yung connection talaga nila. so nagko-connect Ang ganda din ng kaming connection. dalawa. Ayun. So, yun yung every week kilig sa akin talaga. And yun yung na-miss ko for 2 weeks. So, I'm very excited tomorrow. Yes. Parang ang ganda talaga kapag mag-grow talaga yung relationship nyo kapag si Lord yung center nyo. Totoo, Talagang sobrang magiging masagana, punong-puno ng love. Yes. And can I just say the best thing about having this church is kasama ko si Roy dito. Mm. Oo, talaga. Kasi, Okay. never in my, like before, this, tumutugtog lang si Roy. Pero ngayon, he's very open sa mga verses. And then, yung sa kanya mismo nanggaling na, uy, nanay, kanina, ganito yung pinag-usapan. Grabe, ang galing ni Wow. Lord, no? Kasi nakaka-relate na rin siya. And sobrang nakakakilig pag nadala mo yung brother, husband mo sa church. And then, siya mismo nagsishare na sa'yo, diba? Uy, what if next time Hala! siya naman ang kasama natin on this Yes, place, abangan. diba? Pero ang cute talaga sa mga relationship, 'di ba? Kung sa isa't isa, open kayo na mag-sharing about kay God. Yes. It's a different kind of relationship. Kasi minsan ang pinag-uusapan lang ng couples is problema, ganyan, di ba? Nasa Problema, mataas na gastos, level. ganyan. So, iba yung level, guys, kapag ang pinag-uusapan nyo na is si Lord. Uy, si Lord kasi pag-usapan. Grabe naman, nakakakilig diba? naman Isa yun. pang, advice, si Lord ang pag-usapan. Yon. Diba? So, Si yun, Lord maging topic. thank you very much, Ate Thank Pao, for you. joining us tonight. Sobrang nakaka-bless lahat, ang dami niyang words na nasabi na Yes. dapat tandaan, no? Yung And shaken, talagang makaka-inspire sa iba. Yes. Mhm. Parang feeling ko, pwede natin isama talaga dito si Ate Pao, no? Ate, Pwede. No? Pero yun, Ate Pao, any last message or closing message na gusto mo sabihin sa lahat na nakikinig? Or here? Well, especially para sa mga young people. So, you might be listening from other church kayo or from other religion. You guys are welcome dito sa church namin. And then,
Well, actually, no pressure naman. You can just listen. And this way, na masaya kami na nare-remind namin kayo of God's love in just simple conversations like this. So, just hold on tight, especially sa aming Tight. podcast. And continue listening, supporting us kasi at the same time, hindi lang kayo basta nakikinig. I believe there's something in your heart na nai-instill by listening to this podcast. Ayun. At dahil dyan, Ate Pao, I'm gonna ask you to pray for everyone listening in this podcast. Ayan, thank you, Lord. Lord, thank you for giving us these voices, these minds na nagagamit namin to help other people connect to you, God. And then salamat na binigyan mo kami ng mga experiences and struggles sa buhay na nasi-share namin sa ibang tao, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na binigay mo sa amin para sambahin ka, Lord. And lahat ng mga taong nakikinig right now of all ages and of all religions, Lord, bless them. Alam namin na sa iyo lang nanggagaling lahat ng pagmamahal na kailangan namin sa araw-araw, Panginoon. And lastly, Lord, we pray for our government. We pray for the whole Philippines, Lord, na of course maka-get over kami sa lahat ng struggles na pinagdadaanan ng country namin. We pray for all the teens, lahat ng mga kabataan na maraming pinagdadaanan. Shelter them in your love, Lord, and protect them always. In Jesus' name we pray. Amen. Grabe. At bago tayo mag-end, syempre, sobrang ganda ng responses from international churches ng J-Comfy na nakaka-bless daw talaga. So I'm very excited kung ano pa mga parating sa ating Yes. projects. But please don't forget to follow our official Spotify page, J-Comfy Church, and you may also open the notification dun sa ating Wow. Spotify. Grabe naman. Grabe, di ba? Na-promote na. Yes, kasi guys, nasa Spotify po talaga tayo and YouTube. Meron na rin pong Facebook page. Yes, and Ayan. ano ang Facebook page natin? JCNY. Ayan. And we're also very excited, hopefully soon, to launch our Spotify Ay, artist hala. Wow. account. So, thank you, Lord, kasi napakabuti ni Lord. We're already on the works sa Spotify artist account, pero now sa podcast account, na accredit na tayo, okay na tayo lagi mag-upload. So, follow us, J-Comfy Church. Open yung notification for every episode na i-upload natin. Grabe Yes. talaga yung love ni Lord. Grabe yung pagpapala. And syempre, since sa lahat ng nakikinig, nakakonect na kayo, so it's time to share para makakonect Yes. naman yung iba. Thank you very much, Ate Pa. Thank you so much. Ito na. This has been Welcome to Next Gen's Conversations. Conversations.